Sa mahilig gumamit ng cellphone dyan, ingat-ingat sa paglalakad habang gumagamit nito kung ayaw niyong magaya sa aling ito. Mabuti sana kung walang nakakita, kaya lang madami talaga eh. Ang matindi pa, laman siya ng balita sa telebisyon. Doble, tripleng kahihiyan ang inabot niya. Pero teka, okay lang kaya siya? Kitang-kita mula sa CCTV ang isang babaeng ito na nagnanakaw ng ilang bote ng alak. Isinisilid niya yun sa hawak na bag sa ibaba ng pantalon at sa loob ng damit at kung saan-saan na pwedeng pagtaguan. Hindi ako magugulat kung pati sa mga panloob nito inilalagay ang iba. Palagay ko, ibibenta niya ito sa mga manginginom. Mahal pa naman ang alak doon. At syempre, bagsak presyo niya itong ititinda kung makakaligtas siya. Dagdag tama na din siguro kapag ininom mo ang biniling alak sa kanya na itinago sa singit nito. Nakuhanan ng CCTV ang isang dambuhalang California Black Bear sa labas ng bahay kung saan may nakaparadang sasakyan. Ang kakatwa lamang ay nabuksan ng oso ang pintuan ng sasakyan at excited itong umupo sa loob na tila gustong mag-road trip. Ang problema lang, gusto kaya siyang isama? Isang typical na kabataan si Stuart at sa katunayan, sa edad na 18 ay naghahanap buhay na ito. Nagtatrabaho siya bilang accountant. Normal lamang din sa isang kabataan na mahumaling sa mga larong video games na siyang aliwan lamang ng binata. Subalit, ang pagkahumaling nito sa video games ang naging sanhi upang kitilin nito ang isang babaeng katrabaho sa pamamagitan ng pananaksak ng 72 beses. Ang ginamit na panaksak nito ay kagaya sa video games na nilalaro niya at bumili pa ito ng costume at ginaya ang mismong karakter para isakatuparan ng krimen. Dahil mahilig sa violenting mga games si Stuart ay umabot sa puntong isinabuhay na niya kung ano ang nangyayari sa kwento. Maging ang mga otoridad ay nababahala na maaari pa umanong madami pa itong isusunod kung hindi siya nahuli kaagad. Isang beses kasing nakapanayam ay binanggit nitong wala siyang pinagsisihan sa ginawa at hindi umano ito mangingimi pang ulitin iyon kung may pagkakataon. Dahil sa murang kaisipan pa lang niya, pinakala na ang buhay ay parang isang kwento lamang sa isang video games. Nasentensyahan naman si Stuart ng pinakamababa sa 20 taon na pagkakakulong. Kung kanina'y nabuksan ng oso ang kotse, isang oso ulit ang tampok sa videong ito. Dahil sa sobrang gutom ay binuksan at hinila nito ang basurahan ng isang fast food chain at dinala sa isang sulok. Hindi kaya ikaw din yung nagbukas ng kotse kanina? Isang Amazon delivery man ang takot na takot sa asong ito. Sino ba namang hindi matatakot kung ganito naman kalaki tapos kinakahulan ka pa? At sa ilang sandali pa, makikitang mabilis na kumakaripas ng takbo ang mama. Daig pa ang mga atletang kasali sa isang 500-meter hurdles. Ang sabi ng may-ari pagkatapos ay sadyang sociable lamang daw ang aso nito at gusto lamang magsabi ng hello sa kanya. Maski na, paano kung ibig sabihin pala ng aso, goodbye, ibang usapan na yun. Si Jonathan Giuffrido. Itong si Jonathan Frido ay isang 16 years old mula Connecticut na may pambihirang health condition. Ang kanyang kondisyon ay isang sakit sa balat na walang lunas. Ipinanganak itong may butterfly disease kung saan napakasensitibo ng kanyang balat. Masyadong makati din at kaunting diin o haplos ay magdudulot na ng masakit na paltos, sugat at pagkakapilat maging sa bibig at bituka nito. Para bagang kapag nakahuli ka ng paru-paro na kapag hinaplos mo ang balat nito ay natutuklap. Lubhang napakahapdi nito na tinitiis na lamang ng bata. Hindi din nakakakain ng normal si Jonathan. Pinapadaan ang likido at dinurog na pagkain sa tubo papuntang sikmura. Para maibsan ang sakit ay binebendahan ang buong paa at braso nito at pinapalitan iyon kada linggo.
Gayunpaman, napapabilib ang lahat sa batang ito dahil tila hindi hadlang sa kanya ang karamdaman para maging masaya at magbigay inspirasyon sa tao. Sa katunayan, maski ganito ang kondisyon nito ay mahilig magpatawa ang bata at maraming natutuwa sa pagkakomedyante nito na kinaaliwan maging sa media. Sinasabi ng mga eksperto na maswerte pa din si Jonathan at inabot pa niya ang edad na 16. Bibihira lamang daw ang nakakasurvive na ganong katagal. Itong video namang ito ay nakuhanan ng isang batang nagtutulak ng basurahan sa tanghaling tapat. Subalit nag-iba ang ihip ng panahon at lumakas ang hanging sumalubong sa kanya at paulit-ulit siyang binabagsakan ng takip ng basurahan. Panigurado, pag uwi nito ng bahay, hilong-hilo na ang batang ito. Swerte kung walang bukol. Noong nakaraang taon lamang nakalaya mula sa piitan sa pamamagitan ng binigay na parol itong si Tess Dam matapos bunuin nito ang isang dekadang pagkakakulong dahil sa pagpaslang ng sariling ina. Pero paano ba nagsimula ang kanyang malagim na kwento? Hindi maitatangging minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang anak at ina sa mga bagay-bagay. Kasabay ng paglaki ay ang pagiging pasaway nito at pagtutol sa mga bagay na sinasabi o ipinag-uutos ng ina. Kapag minsan naman, ninanais na ding maging independent nito sa pag-aakalang kaya na nilang dalhin ang sarili. Ang 16 na si Tess Dam ay nagkaroon ng matinding galit sa kanyang ina dahil sa hindi niya pagkakaunawaan sa maraming bagay. At iyon ang nagbunsod upang utusan niya ang kanyang boyfriend na si Brian Grove na iligpit ito kasama ang isa pa nilang kaibigan. Pinagplanuhan ng dalaga kung paano isasakatuparan at ang kanyang kasabwat ang gagawing krimen at matagumpay naman nila itong nagawa. Pero siyempre, dahil sa murang kaisipan pa nila, madali lang silang nahuli ng otoridad dahil lahat ng ebidensyang nakalap ay tumuturo walang iba kundi sa kanila lamang. Hindi naman makapaniwala ang lahat dahil sa pagkakakilala nila ay isa itong malambing, mabait at maganda na bata pero lingid pala sa malaanghel na aura nito. May nakatagong anino ng kademonyuhan sa kanyang pagkatao. Ito ang matinik na holdupper, hindi katulad sa iba. Kita nyo naman, nililimas ang napakaraming pera. Ang problema lamang, sobra yata siyang excited sa dami ng perang nakulimbat dahil hindi na niya inintindi ang baril na inilapag na lamang sa tabi. Mabuti na lamang, mas mabilis mag-isip si cashier at agad dinampot ang baril. Akala ko successful na, epic fail pala. Isa ito sa mga kwentong masasabi kong katakataka. Nakuhanan kasi ang isang mama na dinidilaan ang doorbell ng isang bahay sa loob ng 3 oras. Hindi ko alam kung nakasinghot ito ng katul dahil sa kakaibang trip niya kung sino-sinong daliri na ang pumindot ng doorbell na iyon. Tapos, basta bahala siya. Eto, iko-connect natin sa aso kung si Manong Delivery nadapa sa hagdan. Iba naman itong asong ito dahil pagsapit sa kahuli-hulihang palapag, doon pa siya nadapa at nagpagulong-gulong pababa. Mabuti na lamang, to the rescue ang amo. Dahil yusing-yusin na, pumasok ang lalaking ito sa isang isig store hindi para bumili pero upang hold upin ito at tangayin ang nakursunadahang vape kamakailan. Mabuti na lang para sa tindera na may pagkamalamya ang lalaki. Imbes makatangay ng vape, siya patuloy ang natangayan ng baril. Si Manong Delivery na nakaputing van ulit. Hindi kaya ito yung hinabol ng aso? Anyway, so hinatid ang item pero bago makarating sa pinto, nadapa ito. At alam nyo ba kung sino ang ginantihan? Well, yung mga nakadisplay lang naman na pang Halloween pumpkins. Pasalamat siya, walang aso ang may bahay. Sa
isa ito sa pinaka-weirdest na nakuhanan ng kamera. Isang football ang tumawid sa bakod at tumama sa lawnmower at di sinasadyang umandar ito na nagresulta sa makalat na pangyayari. Well, mukhang magpapasalamat pa nga ang may bahay dahil at least kahit papano natabasan na ang ilang damo. Kunti na lang. Hindi biro ang magkumpuni ng mga sasakyan from start to finish. Kinakailangan ng lakas sa pagpihit ng mga tornilyo hanggang sa pagtutulak ng sasakyan. Kailangan lang talaga maging maingat ka, kundi ay nahulog. Isang babae mula Costa Rica ang napagtripan ding nakawin ang flat screen TV sa isang electronic shop na ito. Daig pa niya si The Flash kung kumilos dahil ilang segundo lamang natangay na niya ang TV na isinilid sa loob ng palda at lumabas ng store na parang walang nangyari. Itong si Michael Thompson na isang Kiwi bartender nang bubuhatin na sana ang ilang basong puno ng lamang beer upang ihatid sa lamesa ng mga customer nang biglang magbagsakan ito sa sahig na hindi na niya nakontrol. Talaga namang nakakatuwa na lang ang naging reaksyon niya. Ayos lang yan pre, isipin mo na lang aksidente lang. Nauso sa ibang bansa ang pakalat-kalat na baka dahil may kaugnayan ito sa kanilang pananampalataya. Makikita mong palakad-lakad lang ito sa lansangan imbis na sa bukid na nanahan. Hanggat maaari ay iniingatan nila itong madisgrasya kapag nasa gitna ng kalsada habang dumadaan ang maraming sasakyan. Pero paano kapag minsan sila pa ang mismong nakakadisgrasya? Isang customer ang pumasok sa isang jewelry shop, no judgment, pero sa itsura pa lang mukhang may gagawing kalokohan at hindi nga ako nagkamali. Habang isinukat ang napiling mamahaling kwintas ay mabilis itong tumakbo palabas. Yun nga lang, di niya alam automatic na naglalak ang pinto. Kapag minalas ka nga naman, oo. Medyo matraffic, pero teka, may nakikita akong mobile at mukhang may hinahabol na sasakyan. Ay hindi pala sasakyan, kundi isang cart na mabilis pinapatakbo ng pasaway na lalaki. Ang clip na ito ay kuha galing sa Rosendale, Lancashire. Sa sandaling inihinto ng driver ang minamaneho nitong puting van makaraang makababa at papalapit sa pintuan ng bahay. Ang galit na asong si Bruno ay kumaripas ng takbo upang habulin ang lalaki na siya ding bilis ng karipas na palayo sa sobrang takot nito. Ito pa ang isa na hindi umayon sa plano. Ang plano lang naman ng lalaki ay pagnakawan ang store subalit nang tatakas na papalabas. Napigilan siya nang may biglang pumasok sa pinto at ang masaklap pa isa itong pulis na agad na alerto at tinis ang lalaking nagpaikot-ikot sa store. Ang masakit pa, wala pa itong damit pantaas na siyang napuntirya ng pulis na agarang ikinangisay nito. Pero teka, may kasabwat pala itong girlfriend na mabilis humanap ng tatakasan. Subalit ang napasukang putas pala ay siya ding pabalik sa loob ng store. Isang DIY racket mula sa Coke at Mentos. Mahilig ka rin ba maglaro ng mga toy crane sa mga amusement park? Well, panoorin mo ang video na to para makakuha ka ng technique. Bumigay ang parte ng kalsada ng pinaparkingan ng kotseng to. Buti na lang hindi ito tuluyang nahulog. Pag si ate ang iyong nakalaban, kahit talo ka, ay siguradong panalo ka pa din. Nakonyatan ang diver na to ng isang pating. Munti ka na mahulugan ng puno at mapisat ang biker na to.
Hindi lang pala sa Pilipinas maraming kamote rider. Nagkalat din pala ito sa ibang bansa. Ang bola ng golf ay na-stuck ng ilang segundo sa makapal na damo. Ikinagulat ng lahat ang sumunod na nangyari. No good there. It's a tough chip. Oh, wait a minute. You're not gonna believe it. You're not gonna believe it. Please! Ilang segundo lang ang pagitan. Buti na lang naiabot agad sa lalaki ang lubid bago pa man nabitak ang yelo. That's your harness. He's climbing, he's falling, falling. I so got you. Got you, friend. Isa na namang unbelievable shot mula sa isang golf tournament ang ating masasaksihan. Hindi ka panipaniwala ang nangyari sa isang bote ng soft drinks na to. Nakakabilib talaga. Muntik nang magulungan ng truck ang isang lalaki na nasa video. Buti na lang, love ka ni Lord. Isang hiker ang muntikan ng madisgrasya sa isang malaking bato. Holy sh**! Hindi lang pala sa pag-ihi kinikilig itong si kuya, pati rin pala sa mga pating. Amuntikan ng malagas ang buhok ng photographer na to. Maswerteng nakaligtas sa tiyak na kapahamakan ang lalaking ito nang barili niya ang isang refrigerator. Pinakamaswerteng taong nakuha na ng kamera. Hindi na kinailangan ng LBC, instant delivery ang gulong. Tigil muna tayo sa mga taong mainit ang ulo. Magpalamig muna tayo. Kagaya ng ginawa ng rider na to sa isang babae. Kilala kong kaliskis mo, oy. O kaya naman, bigyan mo ng bulaklak ang iyong makakalaban. Baka sakaling pagbigyan ka sa loob ng ring. Init ulo. Si ate ring girl naman na todo pa cute sa camera ay walang kamalay-malay sa mangyayari sa kanya. Gusto niyo yung pulbusin ko dibdib niyo? Nagkainitan sa stare down sa pagitan ni Ryan Garcia at ng kanyang katunggaling kalaban. Naitulak ng malakas si Ryan at nabawal ito sa babaeng nasa kanyang likuran. Ang baseball player naman na to, hindi napigilan ang bugso ng damdamin kaya hinagis niya ang suot niyang helmet. Yun nga lang bumalik at tumama ito sa kanyang labi. Tama kayo. Ako naman eh. Rejected. Yung akala mo sa'yo na siya pero inagaw pa ng iba. Nakakagigil ka. Yung todo effort ka pero manhid pala siya. Sigaw na ako ng sigaw eh. Bitin. Ganito naman ang mangyayari sa isang boxer pag nabitin sa isang laban. Baliw ka yata eh. Mukhang hindi sapat ang 12 rounds sa Georgian boxer na to. Kaya ang trainer na lang niya ang kanyang pinagdiskitahan.
Tinpu, ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay may itinatago palang talento pagdating sa paglalaro ng ice hockey. Красиво. Саша на пятак, но в принципе так и выходит. И Владимир Путин съемного. Sa pagtatapos ng exhibition match, mukhang nag-enjoy si Mr. President sa pagkaway-kaway sa mga audience. Taghirap, easy lang sa boxer na to ang magpatumba ng kalaban. Pero ang kanyang kahinaan ay ang pagpasok sa ring. Natapos ang laban at siya ang itinanghal na nanalo. Kamusta naman kaya ang pag-exit niya sa ring? Tira mo, yung maloko-loko. Bata. Sa farewell tour naman ng ating nag-iisang The Magician na si Efren Bata Reyes, ipinamalas nito ang angking galing sa billiards. Ang kakampi niyang si Earl Strickland, napalakas ng preparasyon kaya bahagyang tumago ang cue ball sa side pocket. Ang imposible, ginawang posible ng The Magician at napasayaw pa ito na nagpaligaya sa mga nanonood. Ang isang ball boy naman na bighani sa angking ganda ni Maria Sharapova, kaya nakalimutang tumingin sa kanyang dinadaanan. Kalintulad din na nangyari sa isang photographer. Macho Man. Natutukan naman ng kamera ang isang machong fan habang nahihirapan sa pagbukas ng bottled water. Talagang may pagkatanga ito. Mukhang nasobrahan sa pag-gym itong si Kuya, naubusan tuloy ng lakas. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Kamalas-malasan naman ang inabot ng baseball catcher na to. Dahil nagmintis ang pagpalo ng player sa bola ng baseball, kaya tumama ito sa kanyang kargada. Isang cheerleader ang nakitaan ng talento. Hindi lang sa pagsasayaw, kundi pati sa pagsalo ng bola ng basketball. Yun nga lang, mukha niya ang ipinangsalo niya ng bola. Okay lang yan, te. Maganda ka naman. Uy, sana all! Guwapito, guwapita. Sa laban ng Lakers at Dallas Mavericks, napitikan ng kamera itong malagkit na tingin ni Rajon Rondo kay Luka Doncic. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Up and down ang mga tingin at napakagatlabi pa ito. Ulit-ulitin ko pa ba? Inaamin ko na. LeBron James. Kakatuwa namang naspatan ng kamera ang grupo ni LeBron sa Cavs habang nilalaro nila ang popular na trending na water bottle flip. Sana all. Maling akala sa mga kalalakihang binata na nanonood ngayon. Babala, wag na wag kayong magsisintas ng sapatos sa harap ng inyong nobya. Baka kasi matulad kayo sa nangyari sa kanila. Naku kuya, good luck na lang sa'yo mamaya pag uwi nyo. KO.
Si Floyd Mayweather, hindi lang pala magaling sa larong boxing, mahusay din pala ito pagdating sa basketball. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Lalo na sa pagdepensa. More practice. More practice, man. Claire Abot. Karamihan sa mga kabataang kababaihan pinapangarap maging isang supermodel o di kaya naman maging sikat at kilala sa telebisyon man o sa social media. Ang ganitong uri ng katanyagan ay tila natural na lamang at napakadali para sa teenager mula Canada na si Claire Abot. Well, kung pagmamasdan mo nga naman talaga, ang babaeng ito ay mukhang nasa kanya na ang lahat. Unang beses pa lang niyang mag-post ng larawan, tinatayang ang kanyang mga followers sa Facebook ay umabot agad sa humigit kumulang 30,000 habang umabot naman sa 300,000 followers sa Instagram. Maging sa YouTube nang gumawa siya ng cover dito ay agad pumalo ang views nito. Ngunit sa pagsisimula pa lamang sana ng kanyang kasikatan ay hindi akalaing sa isang iglap bigla na lamang nawala sa sirkulasyon si Claire sa lahat ng social media platform. Napagpasyahan itong iwanan at isara ang lahat ng accounts nito. Bakit kaya? Anong nagbunsod sa kanya upang gawin iyon? Well, madami ang espekulasyon na maaaring hindi nito nakayanan ang biglaang kasikatan kung saan madami ang nakakapansin sa kanya na hindi naman niya kailanman ginusto. Subalit isang source ang nakapagsabi na dahil daw sa sobrang ganda ng mga pinupost nitong mga larawan ay madami ang nahuhumaling sa alindog niya at maging ginagamit at pinagkakakitaan pa umano ng iba ang kanyang mga videos at pictures nang hindi niya nalalaman at dumating sa puntong nagpapanggap pa ang iba bilang siya. Mula noon, lahat ng kanyang videos at pictures ay kanya nang tinanggal kasabay ng pagsasara ng kanyang accounts sa social media. Gayunpaman, nag-focus na lamang ang dalaga sa pagkanta dahil iyon naman talaga ang gusto niya, ang maging musician kung saan mapapakinggan online ang kanyang mga musika. Salamat mga kaibigan sa patuloy na pagsubaybay sa mga itinatampo kong kwento at pagpalain tayong lahat ng may kapal. Hanggang sa muli.